May mga trabahong bawal mapagod, bawal magkasakit, bawal sipunin. Umaraw, bumagyo, umambon, mabilad at kahit bahain. Dahil ano bang bilis sa mga computer ngayon, kahit gaano ka-virtual at nadadownload na ang lahat, may mga kailangan pa ring maghatid ng pisikal na mga bagay na binabalot, sinusupot, binibitbit, kaya sa alanganin ay hindi sila maaring sumabit. Sagat dagat-dagatang gulo ng syudad, sila ay naglalayag para dalhin sa atin ang anumang pinalalamove o grab. Ito man ay dokumento, pagkain o bag, t-shirt, laruan, cellphone o mag. Dahil kailangan dumating sa oras sa takda, kaya hindi ka pwedeng plumakda. Sa dalawang gulong ay tatawirin ang traffic, putik, baha o anumang sakuna. Mga kapatid, ang mga riders na ito ang tunay na mga mandirigma. Mabuhay ka. Mahirap man ang trabaho ng delivery rider, mainit man o umuulan, tuloy pa rin ang hatiran. Minsan, masungit na kliyente ang makakakiskisan. Pero hindi mo pwedeng patulan. May schedule silang dapat sundan. Tapos malalaman mo lang na walang tao sa bahay na hahatiran. Tapos yung item, hindi mo naman pwede mong iiwan. Mga kapatid, kahit gaano kakabait, maghahalimaw ka talaga at sa init ng ulo, mga kapatid, dyan po bubungad ang ating drama na tungkol sa mga magigiting na mga riders na naghahatid ng kung ano-ano. Ito na po ang kwentong dapat tatawagin nating Hello, Grab, Goodbye. Pero nagdesisyon po kami na tawagin na lang Basta Rider, Sweet Lover. O ano? Bumaba ka riyan. Bumaba ka sa kotse mo. Kanina ang tapang mo. Minumura-mura mo pa ako habang muntik-muntik mo na akong bundulin. Tayop ka! Bumaba ka riyan sa kotse mo! Uy, Kuya John! Ano nangyari? Itong hayop na driver ng kotse. Paalak ako sa gasaan. Pagka delivery rider lang ako. Ay, teka. Tama na, Kuya John. Hindi na sumasagot eh. Nagsara na ng bintana, oh. Tama na. Ayop kasi. Minumura-mura ako kanina. Ang tapang niya kanina. Pag napresinto ka, naku, malaking perwisyo. Abala pa sa hanap buhay mo yan eh. Tara na, sumakay ka na uli. Lagi na. Totoo nga. Huwag mo sabihin sa akin, de kotse ka. Suntukan na lang tayo! Kuya John, tama na. Baka may baril yan eh. Kaya hindi kumikibo, baka biglaan na lang barilin. Sige nga, palampasin mo na. Tayo na. Tama na yan. Itiwan mo ako! Baka may baril yan eh, kaya hindi kumikibo. Biglaan na lang barilin. Tama na, isipin mo yung mga anak mo. Malilate pa sila. Pag napahaway ka, magkakasakitan na kayo. Tama na, malaking problema. Isit, ang aga-aga naghahanap ng gulo. Tama na nga, ayan na. O, yan. Sige na, sumakay ka na. Malis na tayo rito. Sasakay ako sa motor ko. Sabay na tayo umalis sa lugar na to. Oo na. Hello? Sammy, bakit? Kuya, nabili mo na ba ako ng gamot ko? Isa na lang kasi itong nasa lalagyan. Dapat uminom pa ako bago matulog mamaya. Oo, Sammy. Tatapusin ko lang itong delivery ko sa araw na to. Pag naibigay ko na yung boundary kay Ma'am Polly, saka pa lang kita maibibili ng gamot. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado makakabili ako, Sammy, ha? Pero nandito ang reseta sa mesa. Paano ka makakabili? Okay lang yan. Nakasave na yung picture ng reseta sa phone ko. Iniwan ko talaga yan para hindi ko maiwala yung original copy. O siya, sige, naiintindihan ko na, kuya. Sige, pahinga ka na dyan, ha? Bukas, check up mo uli. Hindi muna ako mag-duty para bukas masamahan kita. Okay, kuya, salamat. Pag gumaling ako, ibabalik ko sa'yo lahat ng tulong mo sa akin. Uy, huwag ka ganyan. Diba, magkapatid tayo. Sino pa ba magtutulungan kundi tayong dalawa? Kung sana nga lang, hindi nagkasakit si Mama. Si Mama. Kaya mo, dadalawin natin siya kapag day off ko. Sige, kuya. Okay, sige na. Ha? Pipilitin ko makauwi agad pagkatapos ng delivery ko.
huling delivery ko na to sa araw na to. Sana naman nandito yung tao para hindi na ako babalik bukas. Urbanito Nitoy! Urbanito! Delivery po! Urbanito Nitoy! Ale, dito ba nakatira si Urbanito? Ay, bingi yata itong ali na to. Lakasan ng boses ko, hindi ako pinapansin. Kalampagin ko na nga ng tong gate. Tao po! Tao po! Urbanito Nitoy! Tao po, delivery po! Ayun, may sumilip sa bintana. Sir! Magkano ho, sir? 220 lang po. Ito. 250. Keep the change. Ako, sir. 30 pesos po yung sobra. Okay lang. Mga kasing pagod at gutom ka na. Pambili mo kahit sa Gorian. Yun sa kanto. Sige, sir. Salamat po. Salamat. Mag-iingat ka. Apo. Ayos. Pagkabigay ko ng boundary kay Ma'am Polly, may pamasahe pa ako pa uwi. Kasi pag soli ko ng motor, magkukommute na lang ako eh. Ayos to. Ma'am Polly, mabuti narito po kayo sa garden ng bahay niyo. Ay, oo. Hinihintay ko pa iba mo pang mga kasamang rider. Maaga ka nakatapos ngayon. Opo mabuti na lang po, walang masyadong aberya. Minsan kasi napipilitan akong balikan yung ibang client pag wala sa bahay sa una kong punta. Pwede mo namang tawagan para siguradong nasa bahay. Opo, Ma'am Polly. Gusto mo bang mag-extend ng time ngayon? Maaga pa kasi Pwede pang mag-deliver hanggang 8 ng gabi. Hindi. Pass na po muna, ma'am. Kailangan ko kasing ibili ng gamot si Sammy. O sige. Opo. Maupo ka muna. Ibibigay ko ang share ng kita mo sa araw nito. Sige po, Ma'am Polly. Salamat po. Oh, Sammy, nagluto ko yata amoy adobo Adobong sitaw? Oo, kuya. Alam kong pauwi ka na. Kaya niluto ko na tong sitaw. Kahit ito man lang makatulong ako sa'yo. Nako. Lahat na lang ikaw Nagre-reklamo ba ako? Hindi naman, ayos lang yun. Hindi naman, pero nakakahiya kasi kuya. Dati naman pareho tayo nagtatrabaho. Pero mula nang maging sakitin ako, naging pabigat na ako sa'yo. Hindi mo naman ginusto nangyari sa'yo. Huwag mo sinasabi yan, ha? Randy. Teka. Eto na pala yung gamot mo. Bumili na ako para sa buong 1 linggo mo. Yan. Salamat Di ka na nakakapagtabi para sa sarili mo. Ay, saka na yung tungkol sa akin. Ikaw na muna. Yang pagpapagamot mo ang importante. Teka. Hindi ba nagtatampo si Cheska? Naku, hayaan mo siya. Mag-uusap na lang kami kapag may oras ako. Kuya. Baka mamaya nagiging problema niya na ako. Hindi ano ka ba? Naiintindihan ako ni Cheska. Huwag mo siyang problemahin. Tara, kain na tayo. Siya, sige. Hello, Cheska? Randy, hindi mo sinagot ang chat ko kagabi. May work ka ba today? Wala. Nagpaalam ako kay Ma'am Polly. Check up ngayon ni Sammy. Sasamahan ko siya. Hindi mo kasi nabanggit sa akin. Sayang. Ha? Bakit? Minessage nga kita kagabi pero hanggang ngayon hindi mo pa nababasa kaya tumawag na ako. Nako, pasensya na ha. Sobrang pagod ako sa maghapong trabaho eh. Pagkatapos namin maghapunan ni Sammy, naligo lang ako tapos natulog na rin ako. 9 o'clock na umaga yung appointment niya sa doktor. Kailangan maaga kami sa clinic. Randy, kasi bumili ako ng ticket para sa advance screening ng pelikula ng favorite actor ko. Pelikula? Oo, para sa ating dalawa sana yon. Oh. Mamaya pa naman, 7 p.m. pa ang screening. 7 p.m. Sige, titingnan ko. Randy. Cheska, sana huwag kang magtampo ha. Alam mo namang ako lang ang nagtatrabaho para sa amin ni Sammy. At ako rin na nag-aasikaso sa pagpapagamot niya. Naiintindihan naman kita, kaya nga ako nang gumagawa ng paraan para magkaroon ka ng time sa akin. Cheska, sorry ha. Iisang katawan ko at minsan sobrang pagod ko. Gusto ko na lang umuwi at magpahinga. Wala, hindi ko na kaya.
paano naman ako? Palagi na lang ba akong maghihintay? Hayaan mo. Pagkatapos ng check-up ni Sammy, i-chat agad kita kung sakaling makakarating ako sa movie date natin, ha? Please, dumating ka. Ako nang bahala sa dinner natin. Pero Cheska, Please, kasi... miss na talaga kita eh. Sige. Pipilitin ko makarating, ha? Sorry uli, pasensya na talaga. Kuya Randy, Si Cheska yung tumawag sa'yo. Sammy, gising ka na pala. Oo, nalimpungatan ako sa ring ng phone mo. Sige, mag-almusal na tayo para maaga tayo sa appointment mo. Kuya, pagkatapos ng check-up, pwede naman ako umuwi mag-isa. Okay naman ako ngayon. Para magkaroon ka ng time kay Cheska. Hindi, may time. Bigla ka nahihilo eh. Hindi kita pwedeng pauwi mag-isa. Siguro ganito, ihahatid muna kita pauwi at saka ako pupuntahan si Cheska. Pero kaya ko naman ang sarili ko. Huwag mo akong gawing bata, kuya. Mas alam ko kung ano mabuti sa'yo ngayon, ha? Kaya akong sundin mo, Sammy. Kuya talaga. Gusto ko lang na bumalik ang lakas mo. Yung gumaling ka na. Kaya huwag ka na makipagtalo sa akin, ha? Mag-almusal na tayo, tapos saka tayo pupunta sa doktor mo. Parang wala kang gana kumain, ha? Dahil ba ikaw ang magbabayad ng dinner natin? Akala ko matutuwa ka dahil dumating ako, natuloy ang movie date natin. Natutuwa naman ako, Randy, pero nalulungkot din kasi naawa ko sa'yo. Pakiramdam ko, pinilit mo lang makapunta sa movie date natin kahit pagod ka na. Ba't mo naman naisip yan? Sige na, kumain ka na rin. Kasi buong pelikula, tulog ka eh. Yun ba? Sorry. Nagpatong-patong na kasi yung pagod ko eh. Pero kasama mo pa rin naman ako nanood, di ba? Yun naman ang importante. Randy. Cheska, pagkakain natin, ihahatid na kita, okay? Duty na kasi ako bukas eh. Kailangan gumising ako na maaga. Okay. At isa pa, next week, dadalawin namin si Mama. Pwede ka ba sumama? Makikilala na kaya niya tayo? Di ko alam, pero gusto kita isama para magkita ulit tayo. Para magkaroon ulit tayo ng time na magkasama kahit na sa pagdalaw lang kay Mama. Sige. Titingnan ko kung pwede ako pag weekdays kasi may work din ako eh. Nagpaalam lang talaga ako sa supervisor ko ngayon kaya nakapagsini tayo. Salamat talaga. Sige na, kumain ka na. Mauubos na itong pagkain ko. Akala ko talaga kasi nalulungkot ka dahil ikaw ang taya. Hindi no, ako naman ang nag-volunteer. Isa pa, ipinagagamot mo si Sammy. Kailangan mo talaga ng panggastos. Hayaan mo kapag nakasweldo ako, bibigyan kita kahit papano. Naku hindi, wag Cheska. Kaya ko pa naman. Pero gusto kong tumulong. Malaking tulong na sa akin na inuunawa mo ako. Mahal. Huwag ka sana magsasawa, okay? Huwag ka mapapagod na maghintay at unawain ako. Randy, ngayon ka palang dumating sa bagsakan ng delivery items. Oo, Kuya John. Kumusta? Maganda ang biyahe mo? Oo, hanggat maaari umiiwas ako sa mga siraulong driver sa daan. Tama ka. Mga katulad nating delivery rider. Walang laban kung may makaenkwentro tayong debarel o nananapak. Oo nga, Kuya John. Iwas din tayo makasagi. At iwas din masagi tayo ng mga walang habas magmaneho. Ay hirap din talaga bumabaybay sa kalsada natin araw-araw. Sasamahan mo talaga ng dasal. Lalo pa nga at may ilang insidente na ng road rage. Oo, Kuya John. Yan ang huwag sana mangyari sa atin, yung road rage na yan. Inaasahan ka ng pamilya mo. Inaasahan naman ako ng kapatid ko. Oo nga pala. Musta na nga pala si Sammy? Yun. Galing na kami sa doktor niya noong isang araw. Pinalitan na reseta. Mas mahal ang gamot ngayon. Pinayuhan kami ng doktor na mag-apply sa charity section ng ospital. Pero madaming requirements sa papeles. Wala akong oras mag-asikaso dahil may trabaho nga tayo. Wala ba kayong ibang kamag-anak na pwedeng kumilos para kay Sammy? Wala nga eh. Eh, ang nanay ninyo. Nako, nakalimutan mo na. Ano? Nabanggit ko na sa'yo, si Mama, nakahiwalay sa amin, binibisita lang namin. At bakit naman? May sakit kasi siya. Kaya kahit buhay pa si Mama, hindi namin siya pwede maasahan. Naintindihan ko. Eh, kumusta na si Sammy? Kapag hindi tumalabang dagdag na reseta ang gamot, yun, baka ituloy na yung unang plano para kay Sammy. Eh, ano naman plano yun?
chemotherapy. Narito na tayo sa ospital. Kung saan naka-confine si Mama. Darating ba si Cheska? Oo, Sammy. Nag-text na siya. Nag-half day raw siya sa work para makasama sa atin. Bait talaga ni Cheska. Oo naman. At sana, hindi siya magbago. Oo nga. Oh, ayan na yata siya. May natatanong akong nagmamadaling lumapit sa atin. Randy! Sammy! Sorry, medyo na-late ako. Ma-traffic. Okay lang, mahal. Tayo na. Magtanong na tayo sa nurse kung pwede nang bisitahin si Mama. Cheska, salamat nakarating ka ha. Oo, Sammy. Salamat din. Pinayagan ako mag-half day ng supervisor ko. Tayo na. Ma, kumusta ka na? Kumusta ka na? Oh, ma, kami ito. Si Sammy, ang bunso mo. Ako ito, si Randy, ang panganay mo. At ito, si Cheska, siya, kasama namin po. Girlfriend ko siya, ma. Sinama ko siya. Sinama ko na siya dati rito. Sino kayo? Ma. Hindi pa rin niya tayo nakikilala. Ma, sana gumaling ka na, ma, ha? Kailangan ka namin ni Sammy. Ma? Si Sammy? Opo. Oo ma, may sakit ako. Nagpapagamot ako. Pero hindi ako pinapabayaan ni Kuya. Kuya? Ma, magpagaling ka. Lahat tayo nagsasuffer nang mamatay si Papa. Pero kailangan ka rin namin ni Kuya. Mama, pasensya na, ha? Dito ko namin muna iniwan sa mental hospital. Dito mahaalagaan ka, mabibigyan ka ng tamang gamot sa isip. Sana talaga gumaling ka na. Mental hospital? Ay, hindi ako baliw. Ikaw ba baliw? Ma. Kailangan ka po namin. Sana luminaw na uli ang isip ko. Sana gumaling ka na, Ma. Randy, Nakakahiya na makita mo siya sa ganitong kalagayan, Cheska. Akala ko makakausap ng maayos si Mama eh. Hindi, Randy. Hindi to nakakahiya. Nagkaganito ang mama nyo nang mamatay ang papa nyo. Hindi ka dapat mahiya. Salamat, Cheska. Ma, hindi na kami magtatagal, ha? Nga pala, para sa ito dala namin pagkain para may mamerienda ka na ilang araw. Pipilitin namin madalaw ka uli, ha? Babalik kayo? Opo, ma. Babalik kami. At sana maalala mo ulit kami. Sana lang luminaw na ulit ang isip mo. Dito na muna tayo magpahinga. Maganda ang view sa park na to. May ilang wildlife na pwede natin tingnan. Tapos, may makakainan din. Okay lang, pero hindi ba mapapagod si Sammy? Hindi. Maupo lang tayo rito. Bawal nga sa kanya maglakad na malayo eh. Kung gusto niyo libutin tong wild park, okay lang sa akin, Kuya. Balikan niyo na lang ako rito. Maupo lang ako. Ganun ba? Sige, dito ka muna ha. Bibili kami ni Cheska ng pagkain natin, okay? Naaawa ko sa'yo. Parang ang bigat ng mga dalahin mo. Pero kung maghihintay akong gumaling si Sammy at gumaling din ang nanay mo sa mental hospital, hanggang kailan? Hanggang kailan ang paghihintay ko? Lagpas 30 na ako. Gusto ko pang magka-baby tayo. Cheska, hindi kita masasagot eh. Kung sana pwede kong hatiin ang sarili ko para makasama kita palagi. Pero kailangan mag-focus ako kay Sammy. Wala ibang titingin sa kanya. Tsaka ayun, nakita mo naman si Mama, di ba? Hindi pa niya kami makilala hanggang ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Paano kung hindi na ako makapaghintay? Rerespetuhin ko. Rerespetuhin ko kung ano man ang maging desisyon mo. Ganun lang, rerespetuhin mo? Ang hinihingi ko lang, magkaroon ka ng time sa akin. Ang hinihingi ko naman, maintindihan mo ang kalagayan ko. Nagtatrabaho ko at nag-aalaga ng kapatid ko may sakit. Randy. Cheska, mahal kita. Okay? Pero aaminin ko, priority ko ngayon si Sammy. Gusto kong mabuhay pa siya. Gusto kong gumaling pa ang kapatid ko.
Oh, pwede kang bumiyahe ngayong gabi? Opo, Ma'am Polly. Mabuti naman. Marami ang parcel na naka-assign sa'yo. Isasalansan ko na po, ma'am, doon sa motorsiklo. Ingatan mo para walang mahulog, ha? Opo, ma'am, Para opo. walang maging aberya sa kalye. Opo. Teka, kumusta na nga palang check-up ng kapatid mo? Ayun nga po, tuloy po ang gamutan, Ma'am Polly. Ay, nako, ang hirap ng ganyan. Napakabata pa ng kapatid mo para magkaroon ng cancer. Oo nga daw po eh. Pero, yun nga, sabi ng iba, wala daw pinipili ang cancer. Oo nga, pero sana gumaling pa si Sammy. Sana nga po, sana. Sana po gumaling pa ang kapatid ko. Ay, Randy, huwag mo din pababayaan ang sarili mo, ha? Mag-vitamins ka para hindi ka magkasakit. Opo. Siya, kukunin ko na po yung mga parcel sa loob, ma'am. O sige, kakausapin ko pa yung ibang rider na dumating. Huwag mong kalimutang pumirma sa logbook, ha, bago ka umalis. Opo. Pipirma na po ako, ma'am. Uy, may message. Si Cheska. Teka, ito ko muna ito motor. Baka importante to. Gusto niyang tawagan ko siya. Baka magtampo na naman. Tawagan ko nga muna. Randy? Cheska, nasa biyahe ako eh. Sorry, saka na tayo Hindi. Sandali. Sabihin mo sa akin. Kaysa maghapon kung iisipin ko bakit ka tumawag. Bakit? Randy, gusto kong makapag-isip-isip tungkol sa ating dalawa. Kaya, cool off muna tayo. Ha? Cheska, binigla mo naman ako. Gusto ko ng time makapag-isip. Please, huwag mo muna akong i-chat o tawagan. Okay. Sige. Kung yan ang gusto mo. Sige. Bye. Extra-rice mo. Aling Shoni, isang kanin. At pahingi na lang ng sabaw. Ako po, Aling Shoni, 2. At gulay lang ang ulam ko, Aling Shoni, ha? Bigyan na sila dyan at Randy. Gulay at ulam pa daw, sige na. Opo. Salamat, Aling Shoni, ha? Anong sabaw, ha? Opo, yung sabaw. Marami po yung di-deliver ko, eh. Ikaw, Kuya Jan, marami? Kaunti na lang. Maaga akong kumuha ng parcels mula sa hub. Nagmamadali kang makauwi? Oo. Sa sideline pa ako sa ibang trabaho eh. Naku, gustuin ko mamang sideline eh. Hindi na kaya. Kailangan umuwi agad ako para masigurong okay si Sammy. Naku, ang hirap nga niyang mayroong inaalagaan. Oo. Teka, Kuya John. Oh, Saan kaya kami makakamura sa mga examination na kailangan gawin kay Sammy? Kasi may doctor's request naman ako. Pero nung magtanong ako sa ospital, aabuti ng 6,000 lahat. naku. Di ko na alam kung saan ako mangungutang. Ang mas mabuti pa, ipila mo na lang siya sa government hospital. Kailangan lang pupunta kayo ng maaga. Dalhin mo lahat ng previous results ng lab test niya tapos bibigyan kayo roon ng schedule. Kailangan lang pupunta kayo sa schedule kasi pag hindi nyo sinipot, maghihintay uli kayo ng matagal. Pipila uli kayo. Ganun ba? Oo, kaya konting tiyaga. Kahit mahirap yung pagpila sa government hospital, libre naman. Wala na kayong babayaran. Baka pwedeng doon na rin ituloy ang gamutan o treatment ni Sammy. Oo nga, Kuya John. Sana nga. Ito na yung pagkain dyan. Uy, ayos. Busok pa ang kanin. Oo. Kuya John, hati na tayo sa ulam ko. Naku, hindi na. Dami, oh. Okay na ako sa sabaw. Ha? Mas kailangan mo yan. Ang dami mo kasi iniintindi ngayon. O siya, sige, kumain na tayo. Kuya, di kaya ata tinatawagan ni Cheska. Ilang araw ko na napapansin na pag nandito ka sa bahay, tahimik ang phone mo. Busy lang si Cheska. Kuya, baka naman nagkakalabuan na kayo. Dahil lang sa pag-intindi mo sa akin. Alam mo, Sammy, kahit mangyari yun,
okay lang sa akin yan. Kuya, matagal na kayo ni Cheska. High school pa kayo. Kayo ng dalawa, di ba? Oh, Sammy, tama ka. Ayokong ako ang maging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Huwag mong isipin yun, Sammy. Kung kami talagang dalawa, kami pa rin sa ending. Pero, okay pa ba kayo? Okay kami. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Kuya ha? Randy. Inaasikaso ko ang sunod-sunod mong check-up. Doon tayo pipila sa isang government hospital para makatipid tayo. Para yung matitipid natin, may pambibili ng gamot mo, tsaka yung masustansyang pagkain. Kung bumalik na rin kaya ako sa trabaho, kaya ko pa naman Sammy, kapag nalaman na employer mo na may cancer ka, hindi ka rin pababalikin sa trabaho. Nahihiya na kasi ako sa inyo, kuya. Dapat nagtutulungan tayo sa pagpapagamot kay mama. Inuulit ko, ha, Sammy, hindi ka nakakabigat sa akin. At alam ko rin na kung nagkataong akong magkasakit, hindi mo rin ako pababayaan, di ba, Sammy? Oo naman, kuya. Kaya nga, ang sinasabi ko, hindi ka dapat mahiya sa akin, ha? Basta tandaan mo, hanggat kaya ko, hanggat buhay ako, hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan si Mama at ikaw. Kuya, dami ng tao dito sa pila, oh. Oo nga. Naku, mukhang madaling araw pa lang nandito na sila. Oh, tingnan mo. Mabuti na lang may upuan pa. Sige, maupo ka muna. Magtatanong ako ng proseso rito, ha? O siya, sige kuya. Sana mapasali pa tayo sa bibigyan ng number sa araw na to. Oo nga. Ay, naku, 4 na oras na tayo sa pila. Bakit kaya matagal bago pa matapos ang pagpapapirma sa mga request? Ganito pala kahirap maghintay sa charity, ano? Sana kompleto ang dala natin requirements para hindi na tayo pabalikin next week. Doon pa ako mag-day off next week pa uli. Naku, kuya. Nagugutom na ako. Pasensya na. Gutom ka na? Oo. Sige, dito ka muna. Titingnan ko sa labas ng ospital kung ano mabibiling pagkain. Naku, kuya. Malayo. Lalakarin palabas. Baka biglang tawagin ang number natin. Hindi. Magtatanong ako sa bantay sa pila kung may mabibilang kahit biskwit. Hindi ako nakapagbaon eh. Hindi ko akalain ganito pala katagal sa pila. Pa, pwedeng uminom na lang muna ako ng tubig, kuya. Hindi, Sammy. Kailangan mo kumain, ha? Sige na, dito ka lang, ha? Kahit biskwit, pipilitin ko makabili. Miss, pabili po ng siopaw. 2 po, 2. Tsaka itong juice, 2 rin. Miss, pakibilisan po, pasensya na. Nakapila po kasi yung kapatid ko sa ospital. Baka tawagin yung number namin. Miss, itong bayad ko. Sa totoo lang, napapagod na ako. Trabaho sa araw, pag-uwi. Sa amin naman ang asikasuhin ko. Tapos pag may extra oras, si Mama naman. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng to. Tapos nakapagkulog pa si Cheska. Akala ko maintindihan niya ako. Akala ko makakahati ko siya sa pagpasa ng problema ko. Pero hindi. Parang dumagdag pa siya. Nagiging selfish ba ako? Saan pa ako nagkamali sa relasyon namin ni Cheska? Matagal na kami at mahal ko talaga siya. Hindi! Sammy, akala ko natawag ka na. Mabuti nandito ka pa sa pila. Oo. Tinawag na yung katabi ko, kuya. Teka, bakit pawis ka? Medyo malayo yung tindahan. Hindi ko nasasabihin mo ako mahagip ng jeep kanina. Ano yun, kuya? Hindi, wala. Ito. Kumain na tayo. May nabili akong siopaw. Ito. Sige na, para kahit papano magkalaman ng tiyan natin. Oo, kuya. Gutom na ako talaga. Ito. Ay, naku, sana mabigyan din tayo ng schedule ng lab test sa araw na to. Sana hindi masayang ang magpila natin sa araw na ito. Kumusta ang lakad niyo kahapon? Ayun, Kuya John, isang lab test na schedule na. Pero sa susunod na buwan pa yun.
Nabigyan na kayo ng card. Oo, mabuti. Kompleto yung dala kong requirement. May interview pa pala. Kapag ganun, hindi basta-basta ang pagbibigyan ng schedule. Inaalam nila kung talagang mahirap at walang ibang source para magpagamot. Ganun talaga. Lalo ko talagang na-realize, Kuya John. Mahirap pa rin maging mahirap sa bansa natin. Ay nako, sinabi mo pa. Mabuti na nga lang at kahit bilang delivery rider, nakakapagtrabaho tayo. Oo nga. Ako nga, nakikipasada lang sa delivery app ni Ma'am Polly. Sa kanyang motor, nakikigamit lang ako para makapagtrabaho. Pagkatapos ng delivery, hati kami sa kita. Pero syempre, mas malaki yung cut niya. Kaysa naman walang pagkakitaan, di ba? Oo, tama ka, Kuya John. Kaya nakakasama ng loob. Ang daming nangangailangan ng tulong na mahihirap pagdating sa healthcare. At siguro, sabihin na natin ang mayayaman na member din ng isang government healthcare. Deserve din nila maka-discount sa hospital expenses. Pero ang huli kong balita, yung namamahala sa healthcare ng bansa, isinoli sa kaban ng bayan ang napakalaking halaga ng sobra daw sa budget at hindi nagastos ng ahensya. Hindi ko maintindihan, Kuya John. Binalik at hindi raw nagamit? Oo, isipin mo. Ikaw mismo nakaranas na pumila sa charity. Kung marami ang nangangailangan ng healthcare at gamot, bakit isinoli ang pondo? Bakit hindi ginamit na pangtulong sa mga mahihirap? Ano nga kayang iniisip nila, no? Hindi kailangan ng mga Pilipino medical care, ganon? Ewan ko ba? Bisa mapapaisip ka ng halang. Mga nakatapos sila ng kolehiyo. Edukado, may masteral degree. Baka may PhD pa nga. Tama. Pero bakit ganun, ano? Parang wala naman talaga silang malasakit sa mga Pilipino. Lalo na sa mahihirap na tulad natin. Yun na nga ang hirap eh. Sige, Kuya John. Sasama na ang loob natin eh. Babiyahin na muna ako. Marami pa akong parcel na i-deliver ngayon. Ay siya, ako rin naman. O siya, sige, maghiwalay na muna tayo. Kita tayo mamaya pagkatapos ng trabaho, ha? Kuya, nag-improve na si Mama. Sana nga, Sammy. Sana dumating ang araw maisama na natin sa pauwi. Totoo. Hello. Bisita ko raw kayo. Mama, kami to ni Kuya Randy. Randy? Opo, Ma. Ma, ito ang bunso mo, si Sammy. Oh, Sammy, yan oh. Sammy? Opo. Ma, tumingin ka sa akin. Miss na miss ka na namin, Ma, ha? Sana gumaling ka na, Ma. Mahirap walang magulang na gumagabay sa amin, Ma. Anak. Mama. Mga anak ko kayo, hindi ba? Opo, Ma. Pero sinong asawa ko? Paano ko kayo naging anak? Ma, hindi mo pa rin ba maalala? Ayoko maalala. Masakit. Ma. Malungkot. Mamahal ka namin. Miss na miss ka na namin. Pag-alaga mo, yung pag-aalala mo sa amin, sana gumaling ka na. Sana bumalik ka na sa amin, Ma. Kailangan kita. Sabi? Oo, Ma. Ako bunso mo si Sammy. Anak ko kayo. Opo, Ma. Pag sinabi ng namamahalan doktor na pwede ka nang isama pa uwi, kukunin ka na namin dito. Iuwi ka na namin mula dito sa mental hospital. Mental hospital? Opo, Ma. Dito kayo naalagaan eh. Pero hanggat hindi ka pa okay, hindi ka namin pwedeng isama, ha? Kaya sana, magpagaling ka na, ha? Oo, Ma. Magpagaling ka na. Pagdadasal ka namin, Ma. Miss na miss ka na namin. Sana gumaling ka na. Tumatawag si Jessica. Tukan mo na itong motor. Hello, Jessica? Pwede ba tayong magkita? Galit ka pa ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Sabi mo, huwag kitang tawagan o i-chat-chat eh, kaya sinunod lang kita. Miss na kita. Pwede ba tayong magkita? May schedule si Sammy ng lab test bukas.
bukas lang din ako libre sa trabaho. Saan ang check-up niya? Pupuntahan ko kayo. Naku, Cheska, ayoko mabahala ka sa problema namin magkapatid. Hindi abala yun. Gusto kitang makita. Na-realize kong naging madamot ako, Randy. Cheska. Marami kang problema. Pero nagdedemand pa ako na maglaan ka ng oras sa akin. Na-realize kong mabigat ang mga problema mo. At dapat tinutulungan kita. Naku, huwag kang umiyak, please. Cheska, wag. Mahal pa rin kita, Randy. Mahal mo pa ba ako? Hindi nagbago ang feelings ko para sa'yo, Cheska. Salamat. Yan lang naman ang gusto kong marinig. Teka, sigurado kang gusto mo sumama sa lab test ni Sammy? Oo. Gusto kong suportahan ka at tulungan ka. Oh, Cheska. Gusto kong tulungan ka at damayan ka, Randy. Kumusta? Makukuha raw ba ngayon ang result ng lab test ni Sammy? Hindi pa. After 5 days pa raw. Uy, paano mag-a-absent ka ulit sa trabaho? Makikiusap pa ako kay Ma'am Polly. Baka pwede mag-half day ako sa araw na yun. Kung bibigyan mo ako ng authorization, pwedeng siguro ako na lang yung kumuha. Tulong ko na sa inyo ni Sammy. Naku, wag. Ako nang bahala. Mas madali para sa akin. May motorsiklo ako eh. Ibig ko sabihin, mahihiram ko yung motor ni Ma'am Polly. Oh, sige. Sana okay naman ang result para hindi na kailangang ikimo si Sammy. Totoo. Sana nga, Cheska. Sana. Anong result, kuya? In-explain ba sa'yo sa ospital? Bakit daw ako nangihina at dumadalas ang pagsakit ng katawan ko? Sammy, kailangan ituloy ang chemotherapy. Binigyan nila ako ng breakdown na magagastos at kung ilang session ang kakailanganin. Kuya Randy, hayaan mo na lang akong mamatay kung talagang wala na akong pag-asa. Ano ka ba? Ba't mo yan sinasabi? Di ba nangako ko sa'yo hanggat buhay ako, hanggat kaya ko, ipapagamot kita. Kuya, alam ko mabigat na ang gamutan kapag kailangan na ng chemo. At dahil dyan gusto mo akong sumuko? Mamamatay din naman ako. Bakit hayaan pa kita mabaot sa utang, di ba? Hindi, Sammy, hindi. Makinig ka, ha? Ang pera mapapalitan. Ha? Mababawi natin kahit habang buhay ako magbayad ng utang. Gagawin ko. Pero ikaw, ang buhay mo, hindi yan mapapalitan. Pero bakit ako pa, kuya? Bakit sagad ba ito nangyari? Mabubuhay ka pa. Gagawin ko lahat para maipagamot ka sa amin. Gusto ko pa mabuhay, kuya. Gusto ko rin mabuhay ka pa. Kaya huwag kang susuko dahil hindi rin ako susuko. Walang bibitiw sa akin, naiintindihan mo? Naiintindihan ko, kuya. Ayokong sasabihin mo mamamatay ka na. Hindi pwede. Lalaban tayo. Magkasama natin lalabanan ang sakit mo. Maliwanag? Oo, kuya. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Salamat, Cheska. Bumalik ka. Hindi kita kayang tiisin. Sa ngayon, ito lang may bibigay kong panahon sa'yo. Ang panooring lumubog ang araw dito sa Manila Bay. Happy na ako sa ganito. Huwag kang mag-sorry. Huwag mong isiping maliit na bagay ito. Dahil para sa akin, basta magkasama tayo. Masaya na ako. Kahit ilang oras lang na makasama ka, kontento na ako ron. Pag natapos na ang problema ko, pwede na nating asikasuhin ang tungkol sa ating dalawa. Nako, Randy. Makakapaghintay ako. Ngayon, masasabi ko talagang okay na sa akin na maghintay. Kahit gaano pa yun katagal. Salamat, mahal. Alam mo, nakabawas sa dibdib ko yung mga sinabi mo. Nung nalaman kong okay na ulit tayo, na hindi ka na magtatampo sa akin, naku, malaking bagay sa akin yun. Suportahan kita at tutulungan hanggang gumaling si Sammy. Naiintindihan na kita. Tawag galing ospital.
Walang ospital, kuya. Sa mental, sa yung doktor ni Mama. Anong sinabi nila, kuya? Teka, sasagutin ko, ha? Hello? Opo, ako nga po si Randy. Talaga po? Sige po, pupuntahan ko ngayon. Salamat po. Anong sabi, kuya? Bumalik na raw ang memory ni Mama. Pinakita yung mga pictures natin, pati picture ni Papa. Naaalala na niya ang lahat. Naaalala niyang namatay si Papa. Naaalala niya mga anak niya tayo. Alam niya ang mga pangalan natin nung ipinakita yung mga picture sa kanya. Ibig sabihin, papayagan na si Mama na umuwi rito. Oo, Sammy. Pinapupunta ako sa ospital para makita ko ang lagay ni Mama. Uwi na si Mama? Oo, pwede na siya umuwi. At sana totoo na to. Sana talagang magaling na siya. Ma, nakikilala mo ako? Oo, Randy. Naaalala na kita, anak. Nasaan si Sammy? Nasa bahay, Ma. Hindi siya pwedeng bumiyahe. Bawal siya makalanghap ng maruming hangin. Lalo siya manghihina. Bakit? Kasi may sakit siya, Ma. Kailangan ka niya. Anong sakit ng bunso ko? Nako, Ma, mas mabuti sumama ka na sa akin pa uwi, ha? Kailangan ka niya. Kailangan ka namin. Oo. Ang sabi ni Doktora, pauuwi niya na ako. Ay, naku, salamat, Ma. Salamat sa Diyos, makakasama ka na namin uli. Talaga? Nakauwi na ang mama niyo? Oo, Cheska. Pero may reseta pa rin siyang gamot na kailangan niyang inumin ng ilang buwan pa. Tapos may follow-up check-up din siya. Dalawa pa rin silang dapat mong alagaan at ipagamot. Oo. Huwag kang panghinaan. Ang importante, nag-improve na ang mama niyo. Oo nga eh. Sana magtuloy-tuloy na ang paggaling ng isip ni Mama. Oo nga, at sana maalagaan na rin niya si Sammy. Sana nga. Para hindi na ako nag-aalala kapag nasa trabaho ako. Randy, huwag ka na masyadong mag-alala. Cheska, gusto kong gumaling agad ang kapatid ko. Magiging okay rin ang lahat. Patuloy lang natin silang ipagdasal. Salamat, Cheska, ha? Salamat at bumalik ka sa buhay ko. Kasi kung wala ka, hindi ko alam kung paano na ako eh. Nandito lang ako para sa'yo. Nandito lang ako, Randy. Nakapagluto na ako. Naalala ko na yung paborito mong ulam sa amin. Ano po ang niluto mo? Adobong pakpak ng manok. Tama ba? Oo, Mama. Gustong-gusto ko talaga yung parteng yun ng manok. Pakpak na may kasamang atay at balon-balunan. Tama, Ma. Magaling ka na nga po. Marami ka nang naaalala. Oo, anak. At dahil hindi pa ako pwedeng magtrabaho, ako munang mag-aalaga sa'yo. Tulong natin sa Kuya Randy mo. Ma, gagaling po ba kaya ako? Ay, oo, anak. Kung ako nga gumaling, bakit hindi ikaw? Pero Ma, cancer po ang sakit ko. Anak, may awa ang Diyos. Hindi madamot ang langit. Sana gumaling din ako. Tulad sa'yo, Ma. Idadalangin natin yan sa Diyos. Naamoy ko na po ang adobo mo, Ma. Tara po't kumain na tayo. Hindi na ba natin hihintayin ng kuya mo? Naku, Ma. Mas magagalit siya kapag hindi tayo kumain sa oras. O siya, sige, kumain na tayo. At magpahinga ka ng maaga, ha? Ako na lang ang maghihintay sa pag-uwi ng kuya mo. Sige po. Randy, huwag ka munang umuwi, ha? By pick-up delivery request atin. Saan ang pick-up, ma'am? Quezon City raw, tapos i-deliver sa Cavite. Naku, layo, ma'am. Sa pick-up ang bayad. Sila ang sasagot ng delivery cost. Kung wala na pong rider, sige po, ako nang kukuha. Okay. I-accept ko ng pick-up and delivery. Opo, ma'am. Sige, kukunin ko na.
bilis mo Sir, alam niyo naman po ang motor, nakakalusot kahit saan. Ito yung i-deliver mo. Sir, ano pong laman itong box? Bakit gusto mo pang malaman? Sir, SOP lang po. Hindi naman kami allowed na buksan ng parcels Pagkain lang yan. Pero medyo mabigat, sir, Oo, at ingatan mo Paborito yan ang pagdadalan mo. Ganun po ba? Sige, sir. Okay. O siya, ito ang bayad sa delivery. Iko-confirm naman niya sa akin kung na-receive na niya. Sige po, magko-confirm din ako, sir. O siya, sige, okay. Sige, sir. Alis na po ako. Iingatan mo yan Yes, sir. Yes, sir. May lalagyan naman akong box hindi ko po hayaang matapon ng pagkain sa loob nitong parcel nyo. Ano yung tumunog? Cellphone ko, ma. May chat si kuya Teka lang babasahin ko po. Nag-extend daw siya ng duty. Bandang 8:00 pa raw siya makakauwi, ma. Ay, mabuti na lang at kumain na tayo. Sasabihin kong nagluto ka ng adobo, ma. Oo, sige anak. Iinitin ko na lang yung pagdating niya. Opo, ma. Sasabihin ko rin po yun. Ay, mag-ingat ka mo siya sa motor, ha? Opo, ma. Sasabihin ko rin po yun. Mahirap din palang maging delivery rider. Ma, sanay na po si kuya. Kabisado na po niya ang mga daan. Uy, may natatanaw akong checkpoint Ay, pintuan ko na lang. Titingnan lang naman nila ang registration at lisensya ko. Lisensya. Sir, ito po. Ilalapit namin ang aso SOP lang. Para saan, sir? Kami na nakakaalam noon. Pakilabas lahat ng parcel na i-deliver mo. Isang parcel na lang, sir. Humabol lang yung client Pick up and delivery na lang to, sir. Sige, labas mo ang parcel sa lalagyan mo. Opo, sir. Amo yun lang na aso namin. Pag hindi niya inupuan, makakaalis ka na. Okay, sir. Pagkain daw po ang laman niya nung sabi nung nagpapapick up, sir. Inupuan ng aso. Arestuin ka namin. Sir, bakit po? May naamoy siyang droga. Droga? Sir, wala akong alam sa pakete na yan. Ang sabi nung nagpabook, delivery, pagkain lang laman ng box na yan. Ito yung address na dapat ko pagdala niyan. Sir, delivery rider lang ako. Hindi kami otorisadong buksan ng package sa i-deliver namin. Sir, maniwala kayo sa akin. Wala akong alam sa droga na droga ang laman niyang kahon. Sa presinto ka na magbigay ng statement. Sa ngayon, kailangan sumama ka sa amin. Sir, sadali. Tagahatid lang ako. Baka nagkakamali lang ang aso niyo, sir. Maniwala kayo sa akin. Wala akong alam sa laman ng box na yan o parcel na yan. Tinanong ko yung nagpapapick up. Sabi niya pagkain daw ang laman ng kahon. May karapatan kang kumuha ng abogado para ipagtanggol ang sarili mo. Maawa naman kayo, sir. May sakit ang kapatid ko. Ako na pong inaasahan, sir. Pasensya na, bata. Hindi nagkakamali ang sniffing dogs namin. Sige na, pusasan niyo siya. Isasama natin sa presinto. Isama niyo na rin to ebidensya. Ma, nakatulog ka na rito sa sofa. Ang kuya mo, umuwi na ba? Wala pa siya, ma. I-chat ko ngayon para tanungin ko nasaan siya. Ano kaya nangyari? Bakit hindi pa siya nakauwi kagabi? Di kaya na-aksidente sa daan? Ma, wag ka po muna mag-isip ng kung ano-ano. Pero Sammy, ngayon lang ba hindi umuwi ang kuya mo? Opo, ma. Pero i-chat ko muna siya. Sandali lang po, ha. Bata, may bisita ka. Sir, sino po? Randy, na-receive ko ang text mo kagabi pero umaga ko na nabasa. Sorry, ngayon lang ako nakapunta rito. Salamat, Jessica. Ano nangyari?
Mabigat ang kaso mo. Droga raw ang nakumpiska sa'yo. Hindi ko nga alam na illegal drugs ang laman ng kahon. Pick up and delivery lang ang gagawin ko. Alam mo naman ang trabaho ko, Cheska. Hindi naman namin pwedeng buksan ng mga parcel ng kliyente. Randy. Desperado ako dahil sa pagpapagamot ni Sammy. Pero hindi ako gagawa ng illegal at labag sa batas. Alam mo yan. Oo, naniniwala ako sa'yo, pero... Huwag ka magdududa sa akin, Cheska. Ikaw ang hit na nakakakilala sa akin. Alam na ba to ng mama mo at ni Sammy? Hindi. Wala na sa akin ang cellphone ko. Kinumpis ka na nila. Gusto mong ako nang magsabi sa kanila? Si Sammy lang muna. Gawan mo muna ng paraan si Sammy na siya lang ang makaalam. Baka magkaroon ng nervous breakdown si mama kapag nalaman niya. Pero non-bailable ang kaso mo. Tsak magtatanong siya, ang mama mo. Gumawa ka ng dahilan. Bahala ka na, Cheska. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas dito pero maniwala ka. Wala akong kasalanan. Wala akong alam sa laman ng parcel na yun. Randy, pasensya na. Wala raw may tutulong si Ma'am Polly. Pero Kuya John, wala naman akong kasalanan sa binibintang sa akin. Ang pinakamabuti ay maghanap ka ng abogado. Baka may paraan pa para makapagpiansa ka. Paano? Nandito ako sa selda nakakulong na ako. Hayaan mo, Randy. Magtatanong ako sa mga kakilala ko. Baka may alam silang pwede nating lapitan. Kuya John, ang inaalala ko yung kapatid ko Paano yung pagpapagamot niya? May awa ang Diyos. Kung talagang inosente ka, lilitaw ang katotohanan sa investigasyon. Sabi ng kasama ko sa trabaho, subukan ko raw lumapit sa Pau Lawyers. Meron daw sa mga local court nito. Kahit sa munisipyo, may malalapitan. Doon daw ako magtanong kung anong pwede nating gawin. Cheska, bakit nangyari ito sa akin? Tinanggap ko yung delivery para sa dagdag na kita. Kapatid ko lang ang iniisip ko. Bakit ako? Bakit sa akin nangyari ito? Paano kami ni Sammy? Ma, bakit ka nagpunta rito? Makakasama sa'yo ang stress at pag-aalala. Bakit ka nakakulong? Makinig ka sa akin. Napagbintangan lang ako, ha? Nag-aalala si Sammy. Ma, huwag mong pabayaan si Sammy, okay? Nangako si Cheska, siya magpa-follow up sa gamutan ni Sammy. Paano ka na, anak? Naghahanap na ng abogado si Cheska, ma. Umuwi ka na, please. Huwag ka na mag-alala. Magiging okay rin po ako, ha? Napagbintangan lang ako, ma. Sige na, please. Hindi ka pwede ma-stress. Magkaka-nervous breakdown ka uli. Gagawin lahat ng abogado para matulungan ka. Magtatagal pa daw ba ako rito, Cheska? Hindi niya sinagot ang tanong na yan. Pero pupuntahan ka raw niya para tanungin kung ano talaga ang nangyari. Lakasan mo lang ang loob mo, ha? Sabi ng investigador, hinahunting na ang taong pinanggalingan ng parcel na i-deliver mo sana. Pero yung receiver o tatanggap dapat ng parcel, hindi raw nakatira sa address na nakalagay sa transaction details. Walang nakakakilala sa kanya. Gagawin namin ang lahat para makalaya ka, Randy. Hindi kita iiwan.